Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Programang Pamaskong Handog hatid ng EPD at ESCA. Newly identified high-value individual arestado sa buy-bust operation. Top 9 most wanted arestado. Pulis Marikina hindi nakatubiling tinulungan ang isang tricycle driver. Tips para maging alerto kung sakaling makatanggap ng bomb threat, alamin. Magandang araw sa lahat. Narito ang mga mainit na balita na naglalaman ng mga naganap na aktibidad at pangyayari sa loob ng isang linggo dito sa Eastern Police District. Mga balitang may puso at serbisyong nagkakaisa. Ito ang mga balitang pamamarisan. Patnubay mo sa silangan. At para ibahagi naman sa atin ang mga balitang pangkomunidad at iba pang aktibidad ng Eastern Police District, Patrolwoman Jenny May Dolor, ibalita mo. Ang diwa ng Pasko ay selebrasyon ng pagbibigayan at pagmamahalan na may ngiti at galak sa bawat isa. Kaya isang programang pamaskong handog ang isinagawa ng Eastern Police District, katuwang ang Society of Catholic Communities in Action o ESCA. Sinimulan ito ng isang programa na dinaluhan at pinasinayaan ng Deputy District Director for Operation ng EPD na si Police Colonel Leonard L. Luna at Brother Antonio Vera Cruz, founder ng ESCA. Nagbigay naman ng kanyang pasasalamat sa grupong ESCA ang District Director ng EPD na si Police Brigadier General Wilson C. Asweta dahil sa tiwalang ibinigay ng grupo sa mga kapulisan ng EPD na maging kaisa sa nasabing aktibidad at makatulong sa ating mga kababayan. In partnership po ito sa Society of Catholic Communities in Action. So, magbibigay po tayo ng counting goods para sa pamasko natin sa kanila. So, nagpapasalamat tayo ng ating community in action na grupo ay talagang kasama natin, kapartner sa lahat ng bagay. Hindi lang sa religious activities, but sa pagbibigay handog, lalong-lalo na sa mga ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. So, sila ay kapartner natin, hindi lang sa pang peace and order, but sa lahat ng bagay. Layunin ng activity na ito ang mamigay ng groceries at food packs sa 300 pamilyang kababayan natin mula sa 4 na syudad ng Metro East, ang Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan. Kami ay nakikiisa sa napakagandang layunin ng Eastern Police District, no? At ito ay isang layuning magbibigay ng magandang imahen para sa atin na tayo nagtutulungan bilang magkakapatid. Lubos naman ang pasasalamat ng mga kababayan nating nakatanggap sa pamaskong handog hatid ng EPD at ESCA. Nagpapasalamat po ko sa EPD, sa ESCA po, sa pagbibigay ng maagang pamasko po para sa amin at lalo na po sa Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa mga kapulisan. Nagpabibo naman ng sayaw ang grupong Young at Hearts at nag-alay ng pamaskong awitin ang bandang silangan ng EPD na mas lalong nagpasaya at nagbigay aliw. Mga pusong walang ibang hangad ang makapagbigay ng tuwa at saya sa ating mga kababayang umaasa sa ating mga kapulisan, katuwang ang simbahan, na tayo'y magkaroon ng isang mapayapa at masayang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Para naman ibalita ang matatagumpay na operasyon ng EPD kontra krimen at ilegal na droga, Patrolman Reynan Jade Gravera, idetalye mo. Himas Reyes ngayon ng 34 anyos na drug suspect na kinilalang si alias Bagne, isang high-value individual, residente ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig City, kung saan siya naaresto ng mga tauhan ng Pasig City Police Station Drug Enforcement Unit kasama ang Special Reaction Unit at Pasig City Anti-Drug Abuse Office sa buy-bust operation. Sa nasabing operasyon, nakuha mula sa suspect ang 7 pirasong transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang may timbang na mahigit kumulang 65 grams na may estimated drug price na 442,000 pesos.
isang black pouch at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy bus money. Matapos basahan ng kanyang karapatan ng sospek, diretso kulungan na ito at siya'y nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga nakumpiskang ebidensya naman ay nasa kustudiya na ng EPD Forensic Unit para sa kaukulang disposisyon at eksaminasyon. Sa bisa ng warrant of arrest, arestado ang top 9 most wanted person, 4th Quarter Station Level ng Mandaluyong sa kasong RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang akusado kinilalang si alias Lester, 31 anyos, residente ng Barangay Highway Hills, Mandaluyong. Nahanap at naaresto siya ng mga otoridad nito lamang Lunes ng gabi sa Barangay Gregorio, 13 Martires, Cavite. Matapos ihain ng warrant of arrest kay alias Lester at basahan ng kanyang karapatan bilang akusado, dinala siya sa Mandaluyong City Police Station Custodial Facility para sa kaukulang proseso ng kanyang kaso. Isang tricycle driver ang natulungan ng ating mga kapulisan ng Marikina City Police Station, San Roque Police Substation 1 matapos itong masiraan ng tricycle. Nasangkot sa isang banggaan ang nasabing tricycle driver. Nagkaayos at nagkasundo naman na ang magkabilang panig. Ngunit nang dahil sa nangyaring banggaan ay naipit ang gulong nito kaya't hindi ito makaandar. Sa tulong ng mga rumespondeng pulis, naayos ang tricycle ni Manong driver at muli na itong nakapamasada. Labis ang pasasalamat naman ni Manong driver sa tulong at malasakit ng mga kapulisan. Sa panahon ngayon, nauso na ang social media. Madalas tayong makakita ng iba't ibang content na labis natin kinagigiliwan at kinaaliwan. Pero alam mo ba, ng pag-prank, pagbibiro, o kahit na anong may kinalaman sa pagbabanta ng pagpapasabog ng bomba o ang tinatawag nating bomb threat ay mahigpit na pinagbabawal ng batas? Ayon sa Presidential Decree 1727 o mas kilala sa tawag na Anti-Bomb Threat Law, ang bomb threat ay kahit na anong pagbabanta o pagkakalat ng maling impormasyon na ang isang tao o grupo ay maglalagay o naglagay ng kahit na anong instrumento o aparato na sumasabog o nakakasunog at nakakapinsala sa tao at ari-arian ng isang establishmento. Ang bomb threat ay maaring gawin sa personal tulad ng pabirong pagsigaw na may bomba, sa pagtawag o kaya naman sa pagsulat, pag-text, pag-email, pag-post at marami pang iba. Sa tulong ng teknolohiya, mabilis nang matutukoy ng kapulisan at iba pang ahensya ng gobyerno ang kahit na sinong lalabag sa batas na ito. At kung ikaw ay mahuli at mapatunayan na nagkasala, maaari kang makulong ng hanggang 5 taon at pagbayarin ng 40,000 pesos. Ano naman ang gagawin mo kung ikaw ang makatanggap ng ganitong pagbabanta? Kung may tumatawag sa iyo at nagbigay ng bomb threat, manatiling kalmado hanggat maaari kunin ang pagkakakinlanlan ng tumatawag. Alamin din ang mga sumusunod. Kailan sasabog ang bomba? Saan ito nakalagay? Anong uri at itsura ng pasabog ito? Ano ang trigger o magdudulot ng pagsabog? Bakit ito tinanim? At iba pang mahalagang impormasyon. Maging mapagmasid sa paggamit ng telepono at pansinin ang mga sumusunod. Kasarian ng tumatawag, kanyang edad, tono ng pananalita, at kahit anong noise background. Isulat ang lahat ng mapag-usapan at agarang tumawag ng pulis. Kung sakali naman magpositibo ang bomba sa inyong lugar, sikaping lumayo na di bababa sa 400 metro sa bomba. Hanggat maaari, humanap ng matibay ng papagtaguan tulad ng konkretong pader. Malibang kasi sa bakal at apoy, labis din nakakamatay at nakakapinsala ang blast o shockwave na dinudulot ng pagsabog ng bomba. Madalas nilalagay ang bomba sa mga mataong lugar, kaya naman hanggat maaari, umiwas sa bulto ng mga tao. Nang sa gayon ay makauwi tayo ng ligtas at makapagdiwang ng Pasko at Bagong Taon kapiling ng ating mga mahal sa buhay. Ako po ang iyong EPD Kaalaman Correspondent, Police Major Darius Salmaliw at nagpapaalala, tandaan, lamang ang may alam. Magandang buhay po. At yan po ang mga balita mula sa distrito ng mahuhusay. May profesionalismo at disiplinadong pulis. Ang Eastern Police District.
Patrolman Alimar P. Natividad, Police Staff Sergeant Gina Eblahan, tunay na pamamarisan. Police EPD yan. Ang patnubay mo sa silangan.